Isang napakagandang araw at mga simpleng kaganapan na naman, kaya naman tara samahan niyo ako dahil alam kong isa na rin ito sa magiging daan para matutunan ko pa ang mga bagay-bagay para sa pagtupad ng pangarap kong simpleng buhay. Kung naalala niyo nga yung batang bumisita sa akin nung nakaraan, anak nga yun ng kapatid ng kaibigan kong si Arnie. Dahil hindi naman nalalayo ang loob ko sa kanila at dahil hindi lang rin supporters ang turing ko sa kanila kundi isang pamilya na rin, nabanggit nga sa akin ng ate ni Arnie na kung pwede at kung gusto ko raw na sa bukid na lang daw nila ako maglagi. Dahil yung bukid nga raw nila ay sayang naman dahil hindi na nga raw nalilinis at wala na nga raw nakatira. Pero syempre dahil may binabantayan akong lupa na kailangan gampanan, kaya sabi ko nga sa atin niya hindi nga ako makakatira doon at hindi rin ako makakalagi. Pero sabi ko naman sa kanila dahil pamilya na nga rin ang turing ko sa kanila at para maibalik nga yung dating sigla ng bukid nila ay gagawin ko nga yung makakaya ko at maiitulong ko. At ang naisip ko ang paraan ay bisitahin na lang itong bukid nila at linisin ang dapat linisin at ayusin. At sa video nga na to, ito na ang unang araw ng paglilinis namin dito sa bukid nila. Dahil may katagalan na nga rin na wala nang nakatira dito, kaya may karamihan na nga din yung kalat na makikita nyo sa video na to. Pero syempre dahil nandito na tayo, kaya lilinisin nga natin yan. Dito nga sa bukid nila, ito ang pinakagusto kong part. May kubo nga rin sila dito, o diba? Parang kubo lang natin sa bukid. Ang sarap nga dyan mag-relax, tapos tatanaw-tanaw ka lang sa kabukiran. Haha, mapapansin nyo nga dyan na may papitik pa nga ako para syempre kapag naayos at na-improve na nga, ipapakita namin sa inyo yung before and after niyang kubo. Kaya kahit ako excited na rin sa magiging improvement nga nito. Alam nyo, nakakatuwa nga dito sa bukid nila dahil napakarami nga din nilang alagang hayop katulad ng kambing at mga bibi. At syempre may mga alaga na rin sila ditong manok, kaso nga lang nasa galaan pa kaya hindi ko nga na-videohan. At nakakatuwa pa dito, marami nga din silang alagang baboy. Yung mama kasi ni Arnie mahilig at masipag ngayon sa pag-aalaga ng baboy. Tapos yung papa niya naman ay mahilig rin sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop. Kaya naman talagang pinagpapala nga sila. Meron din pala silang poso dito. Yan nga ang source ng tubig nila dahil wala nga silang flowing dito sa bukid. At ito naman yung harap ng dating bahay nila. Medyo makalat na nga rin kaya lilinisin din natin yan. At mapapansin nyo marami nga dyan nakasakong uling dahil nagtitinda nga rin sila ng uling. Kaya sa mga di uling nga ang kalan dyan, alam nyo na kung saan kayo bibili. Dahil maraming ang basura at bunot na nakakalat kaya ang ginawa ko ay pinagsusunog ko na nga lang dyan yung iba. Sa paglilinis nga pala kasama ko yung isa kong ate na si Ate Dina para naman kahit papano ay may katulong ako sa paglilinis. Marami nga din ditong nagkalat na plastic kaya ayan ang ginagawa ko, hinihiwalay ko nga yung mga plastic na pwede pang ibenta para kahit papano ay mapakinabangan pa nila. Baka nga pala kayo magtaka bakit sobrang kalat dito sa bukid nila. Alam nyo, nabanggit sa akin ni Arnie dati na ang negosyo nga daw nila ay pangangalakal katulad ng mga bakal, bote at saka plastic. Namimili nga raw yung mama at papa niya noon. O diba, hindi na nakakapagtaka kung bakit siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil kahit sa ganong pagkakakitaan ay talagang matyaga at masipag ang mga magulang niya. Diba? Ang sarap siguro talaga sa pakiramdam kapag may ganun kang magulang na talagang nagsusumika para lang makapag-aral at makapagtapos ka. Pero marami din nagsasabi na marami naman daw paraan para makapag-aral at pwede rin naman daw tumayo sa sariling paa para makapagtapos ka ng pag-aaral. Pero syempre iba pa rin yung may sarili kang magulang na talagang tinutulungan at sinusuportahan ka para matapos mong pag-aaral mo. Siguro nga nasasabi lang yun ng mga hindi nakaranas maging working student. Di rin kaya madali maging working student. Naalala ko nga nung working student pa ako, kasama ko nga yung alaga ko dahil yaya nga ako ng isang bata. Doon ko nga siya pinapadede at pinapakain habang nag-aaral ako. Sensya na po pala kayo kung may ingay na maririnig kayo dito sa voiceover ko dahil nandito nga ako sa gilid ng kalsada. Alam nyo, sobrang natutuwa talaga ako na nagkaroon ng pagkakataon na makarating nga ako dito sa bukid nila. Dahil alam nyo naman ang napakasimpleng pangarap ko lang na buhay balang araw ay yung katulad lang din ng buhay na meron dito sa bukid nila. Yung may simpleng kubo at may hindi ganun kalawak na bukirin pero mayaman naman sa mga alagang hayop. Tapos ang kagandahan pa dito ay meron din silang fish pond na pwede kang mag-alaga ng maraming isda. Nung mga oras nga na ito ay sa part na yan medyo nabawasan na nga din yung kalat at si Ate Dina nga rin yung naglinis dyan. Makapananghali na nga rin nung mga oras na yan kaya ayan nagpahinga na nga din muna kami at buti na lang nadala ko nga pala yung duyan dun sa kubo kaya may pahingahan nga din ako. Yan nga yung kagandahan sa duyan, kahit saan mo dalahin basta may pagkakabitan ay makakapag-relax ka na nga at makakapagpahinga. Pagtapos nga ng konting pahinga kakain na nga rin kami at bali ang binaon ko nga lang din na ulam ay yung chicken pastil nga na binigay sa akin ng isang shop sa
TikTok. O diba, saktong-sakto nga yan kapag wala ka ng oras sa pagluluto at nagmamadali ka, hindi mo na kailangan pang magluto dahil luto na nga yun, diretso kain na din. Sa mga nagtatanong nga po pala at naghahanap kung saan daw mabibili itong chicken pastil na to, ay dyan nga po sa comment ilalagay ko na lang po yung link. Pagtapos nga namin kumain, may natira pa nga kaming kanin kaya ayan, pinakain ko na nga lang din sa mga aso nila dahil kanina pa nga yan nagugutom, tahol ng tahol. Pagtapos nga namin kumain at ilang minuto lang ng pahinga ay diretso linis na ulit. At ako naman ay dito na rin ako naglinis muna sa kanal. Baka nga po pala mapansin nyo wala dito si Arnie o kaya naman yung mga magulang niya at yung ate niya. Naku, abala po yun sila sa negosyo nila. Gumagawa nga po sila ng pawid at walis. Si Arnie naman po ay abala rin yun sa school dahil nagtuturo na nga siya. Yung ate niya naman ay nakatira ngayon sa malayong lugar kaya hindi rin makapunta dito agad-agad. Lalo na at meron nga din yung inaalagaan na anak na baby pa. Saka sinabi ko naman sa kanila na ayos lang kung ako at yung ate ko lang ang maglilinis dito dahil mas komportable at nakakakilos nga ako ng mas maayos kapag wala nga akong mga kasama. Pinagtatanggal ko na nga rin yung mga puno ng pinya dito dahil kalat-kalat na nga sila para mas maayos nga tignan, itatanim ulit sa panibagong pwesto. Kahit papano ay unti-unti nababawasan na rin namin yung mga kalat at yung masusukal dito tingnan. Marami din talaga nagkalat na plastic dito kaya ang ginagawa ko ay iniipon ko nga yan para naman kahit papano pwede pa rin nila yan ibenta. Alam nyo po, kagandahan dito sa bukid nila ay napakalapit lang nito sa dagat. Mula nga rito ay pwede lang lakarin kaya talagang nakakatuwa nga dito. Sabi ko nga kay Arnie, tamang-tama nga ang resort dito tapos yung mga cottage, mga kubo lang o diba napakasimple lang pero malakas ang dating nun sa mga guests. Alam nyo, isa yun sa pangarap ni Arnie balang araw para sa pamilya niya kaya naman sama-sama nating ipag-pray. Malay nyo, balang araw makita na lang natin itong bukid nila, may resort na dito. Wala namang imposible sa pangarap, diba? Basta pinagpipray at gumagawa ng paraan para matupad yung pangarap na yun. Ang pagtupad ng pangarap ay sa una lang talaga mahirap yan. Pero kung pinagsusumikapan mo naman at kung meron kang naghahalong sipag at tiyaga para abutin ang mga pangarap mo, sabi ko nga balang araw magigising na lang din tayong maayos na ang lahat. Na balang araw ay magigising na lang din tayong nasa rurok na pala tayo ng mga dating pinapangarap lang natin. Ayan, kahit papano sa unang araw ay nabawasan na rin natin ang mga basura dito. Syempre hindi lang yan, may mga susunod na araw pa na maglilinis kami dito kaya naman abangan natin ang mga susunod na araw dahil mas magiging malinis nga ang kapaligiran dito sa bukid nila. At pagtapos nating linisin ang paligid ng dating bahay nila, ang isusunod naman nating linisin ay yung kubo nga na yun. Uwi na nga rin kami nung mga oras na ito at may napansin pa nga ako ditong saging na tordan. Nako, isa yan sa mga saging na masarap. Bali, nandito na nga rin pala si Arnie nung mga oras na yan dahil sinundo niya na nga kami para magmerienda sa bahay nila. At ayan, pauwi na nga kami ni Ate Dina nung mga oras na yan. Kaya paano ba yan? Samahan nyo na lang ulit kami sa mga susunod na araw na magiging kaganapan namin sa paglilinis serye namin dito sa bukid nila Arnie. Paalam!